For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the Lord, and they shall come, and they shall set everyone his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah. And I will utter my judgment against them, touching all their wickedness, who have forsaken me, and have burned incense unto other gods, and worshipped the works of their own hands. Thou therefore fear not thy noise, and arise, and speak unto them all that I command thee. Be not dismayed at their faces, lest I confound thee before them. For behold, I have made thee this day a defenced city, and an iron pillar, and a brazen walls against the whole land, against the kings of Judah, against the princes thereof, against the priests thereof, and against the people of the land. Sabay-sabay. They shall fight against thee, but they shall not prevail against thee. For I am with thee, saith the Lord, to deliver thee. Aiden, ba't di ka nakatayo? Lahat nakatayo eh. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. I pray sa aming pag-uumpisa ng bagong series, Panginoon. Tindihan na, makilala namin si Jeremiah kung anong klaseng lingkod siya, Lord, at kung paano maglingkod siya. Yung pattern din sa amin, makita namin mga experiences niya, Lord, and ano yung kinatuwa niya sa kanya lang. At mga pina-experience niya sa kanya, mga bagay, Panginoon, na hindi madali. Makita namin ito, Lord, makarelate din kayo, Panginoon, dahil I hope and pray na kayo po'y balak po namin, ang desire namin sa aming buhay, gamitin nyo rin. So I pray na matuto kami, kayo po mag-una sa amin, Panginoon, in lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, makapo na po. Tayo ka lagi, ha. Magandang gabi sa lahat. Ayan, so start na tayo ng bagong ngayon, series. Ito po yung 52 chapters. Napakahaba po nito. Actually, ito yung pinakamahaba. Though 52 chapters lang. Pero sa salita, pag binilang may word count, napakahaba nito Jeremiah. So, eksaktong isang taon to. So, ano ngayon? May 22? May 22. So, matapos tayo, May, ano naman yan? May din, next year. Laban ng Panginoon. So, sana excited tayo. Kilala niyo ba si Jeremiah? Sino si Jeremiah? Galing. Ngayon na, nalagay na eh. Pero siya yung second sa major prophets sa Bible. Bakit major? Kasi bukod sa haba rin, tsaka sa yung content, So, nabanggit ko last time, si Isaiah, ang pinaka-keynote ng pinakamaraming beses sa mga prophets. Okay, so, syempre, yung Psalms, saka Deuteronomy, madalas din. Pero, si Jeremiah, nako-quote din to, pero hindi ganun madalas din, pero hindi katulad ni Isaiah. So, medyo, rin naman to, actually, sakto rin to, sa, tawag dito, sa chronology sa Bible. Okay, pagkatapos si Isaiah, si Jeremiah na talaga sa bunod. Ngayon nga, ibang prophets, wala silang sariling book na ganito kalalaki, Yun, so Southern Kingdom din siya, sa Judah. Okay, so sabi dyan, son of Hilkiah. Yung Hilkiah kasi maraming Hilkiah eh. So, hindi ako nagkakamali, hindi ito sikat yung tatay niya, Mas may Hilkiah pang sikat eh. Mga panahon ni David, syempre, layo na nun, di ba? So, sino na yung hari dito? Si Josiah. Si Josiah yung huling matinong hari. Okay? So, pero another detail dito, siya yung priest. Okay? Levite and then priest. So, mapapansin nyo po, ano ba ginagawa ng mga priest? So, inaral natin yung sila yung nag-aalay, di ba? Pero may, katulad dito, medyo iba ginawa niya eh. At ang gusto kong point dyan, kahit sino ka pa, kahit anong pamilya mo, lalo sa paglilingkod sa totoong Diyos, hindi tayo yung tipong,
kino-constrain dapat ng lahi, ganyan, ng pamilya. Tandaan niyo yan. Mapapansin niyo sa Bible yan. Kahit pa ang daming priest, ang daming anak ni ganyan, mga hari nga eh. Ginamit ba sila lahat ng Diyos? Mga hari. Hindi nga natin kilala iba eh. Kasi iba, loko-loko pa. So, ganun din tayo. Never nyong, kaya ako ayoko nung kahit sa church, napansin ko nga iba, ganun ang kalakaran. Yung anak ng pastor, siya yung next na pastor. Parang ganun, parang business. Or parang kaharian din, parang ganun eh. Totoo yun, yung sa iba ganun, kahit hindi marunong, kahit itinawag ng Diyos, may pilit yun. Kasi ano eh, ngayon kung matino rin talaga, maayos, sa atin ang rule natin, hindi ko sesen yung anak ko sa ibang church na magano. Ibang bagal ng aking ano. Okay, so siya ay priest. So hindi, pero again, marami, sino yung alam niyo mga priest na ginamit din ng Diyos? Mga prophet. Si Isaiah parang hindi eh, no? Si Ezekiel, definitely. Sino pa? Siyempre, mga priest talaga. Si Zadok. Si Micah. Okay, tingnan natin. May Micah ba dito? Micah. Hindi sinabi, no? Pero kasi nga naman, Micaiah. Si Micaiah yung sinampal. Yung ano, yung kay Jehoshaphat. Tsaka kay Ahab. Anyway, so pero yung gusto ko sabihin din, pag anak ka ng pastor, medyo andun niya sa ano mo, sa horizon mo, minsan maisip mo 'yon, di ba? Pastor ka rin, ganyan. Kasi nakikita mo eh, alam mo yung gawain, na-observe mo. So ganun dito mga priest. Si Ezra, yan, yung mga ginamit ng Panginoon, di ba? Si Nehemiah, hindi naman. Pero ginamit din siya ng Panginoon. So sana nakuha niyo yung point na yon. Does it matter sang lahi, gagamitin ka ng Diyos. Pero may lugar ka din. So si Jeremiah, siya ay priest. Pero iba yung gagawin niya. Pansin niyo. Kasi nga, mess up na po yung priesthood nung panahon nila eh. Ang gulo na ng kanilang gobyerno, pati yung bansa nila. So tinawag siya ng Panginoon, iba yung gagawin niya. Ito, makikita natin. To whom the word of the Lord, siya yun, came in the days of Josiah, the son of Ammon, king of Judah. Okay, kilala niyo si Ammon. Hezekiah, Manasseh, Ammon, Josiah. Yan. In the 13th year of his reign. So, ba't may timing dito? Again, parang Daniel, kung naalala niyo sa Daniel, minsan yung malinaw na salita talaga ng Diyos, hindi naman niya araw-araw eh. Doon tayo, pwede ka nagbabasa, kinakausap ka ng Diyos. Ito, ibang level to, kaya tayo po ay, Pastor, pupeta ka ba? Mga ganong tanungan eh. So, in a way, yes, pero hindi ako nagpapatawag ng Prophet Ace. Kasi, ano yun eh, iba yung kategorya ng mga prophet. Ayaw mong dalhin yung sarili mo sa ganong level. Pero yes, in a way, prophet, preacher kasi yun. Sana malinaw yun. Pero ito, ibang klase ito. Dumarating talaga sa kanila, pinapakita ng malinaw ng Diyos. Word for word. Ito nyo yun. So, kaya itong Book of Jeremiah, may mga kwento dito, pero compilation to ng mga sinabi sa kanya ng Diyos, saka ipipreach niya. Okay. So, yun na. That came also, so sinamaray siya lang, parang dalawa lang siya sabi dito, na dumating talaga sa yung salita ng Diyos na malinaw. Pero pa later, pag binabasa natin to, may mga salita ng Diyos na pinapabatid sa kanyang bigla eh. Okay? So, walang problema doon. So, kayo, kailan nyo madalas narinig yung salita ng Diyos? Babasa kayo, di ba? Sa preaching. Pag pinaliwanag yan, nabasa mo, hindi mo naintindihan masyado, pero medyo nakukuha mo. Tapos pinaliwanag ngayon, diyan nagiging malinaw yan. Amen? Kaya nga malungkot ako si Jamie na ano ko kasi nga, wala siya ng Thursday na. Tapos pag pumasok siya doon, so si Pame, kasi iba yung ano ng Thursday natin eh. So, kailang natin na pinipili niya sa buhay. Tama. Amen? Ganun talaga eh. Nasa edad na eh.
Okay, so ito pa yung another time na kung saan may pinabatid ng Diyos kay Hezekiah. Kay Hezekiah tuloy, Jeremiah. Yung panahon naman ni Jehoiakim, the son of Josiah, so medyo matagal na panahon yung na dumaan. Patay na si Josiah niyan. At the end of the 11th year, so may time yan, no? Nung panahon nila, mine-measure yung year, wala pa 1980 ganun, wala pa dating ganun eh. Kahit yung BC, ni-standardize sila sa panahon natin ngayon. So, paano mo i-measure yung year ngayon? Sa yung mga hari. Kung kailan siya naghari, ilang taon, kung siya naman yung sumunod. At actually, pag tinignan mo sa Bible yan, hanggang Genesis, hanggang ngayon, bilang natin yan. Kung marunong ka mag-timing. Okay? Kaya nga, yung mga biblical scholar, ang edad pa lang ng Earth talaga, nasa 6,500 pa lang. Somewhere along that. Hindi totoo yung mga millions of years. Hindi totoo yun. Ano pa? Yan, hanggang... So yun nga, medyo dumarating yung salita ng Diyos sa kanya. Iba-ibang panahon, no? So yun, so obviously, yung matatapos tayo dito sa Jeremiah, nung na-captive na sila. Na-capture na sila ng Babylon. At sila ay dinala sa, yung iba, karamihan namatay, yung iba ay dinala sa Babylon. Yung iba napunta sa Egypt, and anyway. Ayun na, so the word of the Lord came unto me saying, very famous to, no? Kinukuto ng mga pastor, tsaka ng iba-iba. So pwedeng subtitle naman title natin kasi yung mag-load nito eh. Ang title actually natin is, bulok to eh. Dali ha. Yung binanggit niya sa verse 8, ito. Be not afraid of their faces. Yan. Sino takot dito sa mukha ko? Nasaan yung anak ko? Nasaan si Aiden? Takot ka ba sa akin? Sa mukha. Saan ka takot? Pwede niyo lagyan na ng tubig yan. Para ano. Pumasok pa sa ano ko yan. Okay. So yung title ng subtitle nito, kalimutan ko eh. Dali. Basta ano, dapat may tapang tayo, matapang. Si Jeremiah po kasi kilala maging matapang siya, pero ito pa rin napansin ko kay Jeremiah sa mga preaching ng mga tamad na pastor. Ha? Kilala nila si Jeremiah bilang ano, iyakin daw. Okay? Kasi umiyak naman talaga siya. Pero hindi yun iyak ng parang mga snowflake. Panahon natin ngayon na sinabihan, sige na nga, huwag na nga, huwag i-preach. Sinabihan ako, huwag na akong, hindi gano'n si Jeremiah, napakatapang nito. Bata pa siya nag-umpisa. Kaya another point dyan, another point natin, maging matapang kayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos, hindi yan, hindi, demonyo po yan. So, panghataw ba kayo dyan? Tubig, oil. Kaya sprayan nyo ng konti. Yan, patay agad yan. Okay, asa mabaho yan. Konti lang ha. Para lumayo lang. Dati nag-brown out, ngayon naman. Anyway. Paspray na rin po ng mabango. Okay. Nasa na ako? Yan. So, maging matapang tayo. Actually, yung pinaka dito eh. Kalam ba din naglo-load tong ano ko? Be not afraid of their faces. Yan po ating title. So, pwede rin ang title nito, pwedeng The Calling of Jeremiah, no? So, naalala nyo Isaiah, chapter 6 naman yun, no? Doon siya tinawag. Medyo may parallel dito po yan. Okay.
So before I formed thee, ang Diyos na nagsasalita, kinakausap si Jeremiah, bago pa daw ipanganak, di pa nga nabubuo, no? Yan, parang yan, sinapupunan. Elizabeth yan, kunwari, si Jeremiah daw, wala pa, kilala niya na. Totoo naman yun. At ang mali ng Calvinist, ang sinasabi kasi nila, alam daw ng Diyos, siya daw ang gumawa, ginawa niya ito ligtas, ito hindi, ito ligtas, ito hindi. Yun ang mali doon. Sinabi lang naman ng Diyos na kilala niya na si Jeremiah, at mangyayari nga to. Yun lang naman sinasabi dyan eh. So ingat tayo doon ha, yung mga ganyang quote, pakadalas siya sa mga social media. So ingat lang doon. Pero sinasabi lang dito, so yeah, relate nyo na sarili nyo. Bakit andito kayo sa Discerning Word Baptist Church? Ba't wala kayo sa Catholic or something? Diba? May purpose ang Diyos. Hindi yan basta-basta, diba? Yan, sina Ate Mars, diba? Na-meet lang natin, nag-soul winning doon. Siyempre, dala-dala ng iba, yung mga papina, sila Tricia, diba? So, hindi yan nagkataon lang kasi alam na ng Diyos yan. And especially, yung ating calling. Yung sinabi dito, ang importanteng bagay is, ito po yung calling ni Jeremiah, may gagawin po siya. Amen? Yun ang importante dito. Hindi natin, yun huwag yung nakakalimutan natin. Kasi po, kahit sa mga unbeliever, ginagamit nila yung calling na yan eh. Diba? Ako ay pinanganak para maging superstar, yung mga ganyan. Maging hari or maging, wala kang kinalaman sa ano. Nagkataon nagganon sila. Dadagdagan pa nalala ko yung itong mga hari talaga na loko-loko, yung mga sa Persia, mga documentary kasi sa Egypt. Kaya, tsaka, perfect illustration si King Jong-un nga eh. Lala niyo ba sa North Korea? Yung Diyos ang nila, sarili nila doon. Loko-loko, ba't naniniwala sila doon? Kasi nga, sila, isolated sila eh. So, naloloko nila yung mga tao doon. Ganun po yung mga hari nung panahon nila. Even sa Persia, sa mga Pharaoh. At yun daw ay paraan para sila ay patuloy na maghari. Kasi, parang nabanggit ko kanina, di ba? Sa mga anak ng kusino, anak ng gusto nila sila lang. Ito, mga politiko, ganun din ginagawa eh. Di ba? Inaris na lang, Bilya, yun at yun eh. Marcos, Aquino. So, hindi gusto ng Diyos yun. Kung tatawagin man tayo, sino magtatawag sa atin? Diyos at ang Diyos, hindi gano'n na tinawag niyan. Saan ka nakakita ng pamilya dito na na dahil kalahi niya, kaya siya ginamit na Diyos kasi kalahi niya. Israel po, hindi nga eh. Walang gano'n. Yung priest ang dapat yung mga gamitin dyan, pero again, hindi. Panahon ng judges, all throughout the tribe, umiikot yung ginagamit ng Diyos. Ganon din sa atin ngayon. Nakikinig ba? So, ganon din dapat kaya wag yung smallin yung sarili nyo. Ang Diyos pwede niyang gamitin kahit sino. Na basta magtapat sa Kanya. Again, hindi kahit sinong ewan ha. Basta kilala siya, anak niya, lingkod niya, katulad na Jeremiah. Tuloy natin. So, yun ang sabihin nun ha. So, pero pansin nyo na, ordained thee a prophet unto the nation. So, hindi lang sa Israel. Later, makikita natin sa Jeremiah, ang dami niyang preaching. Parang Isaiah din. Nag-preach siya against sa ibang nation. Ganyan po yan eh. So, ganun din po tayo. Kaya tayo naka-live ngayon. Wala naman nakikinig. Kung konti man lang yan. Still, yung preaching kasi na salita ng Diyos para sa lahat dapat. Kahit sinong gustong makatagpo at maintindihan nila. Kaya naka-public tayo. So, napansin ko sa iba, hindi nag-public. Ewan kung bakit. Ewan ko. So, lalo sa panahon ngayon, di ba? Siguro, ewan ko, nahihiya or something. So, I believe, yung aral mismo para sa lahat, pero may mga bagay rin na para sa atin lang. Okay? So, di natin inanay sa public. Kaya yung aral ng salita ng Diyos para sa lahat yan. Okay, so, to the nations. Tuloy natin, ito na. Ito na yung problema dito natin na pag-alaman na si Jeremiah, hindi katulad na Isaiah na medyo, matured man na nung panahon tinawag siya. Ito, bata pa siya kasi sinabi niya eh, naku, hindi ako makapagsalita kasi bata lang ako. So, gaano ka bata ang bata, hindi sinabi dito. Ito karamihan ng mga scholar, sabi mga 17 daw siya nun. Definitely single pa siya, nanatili po siyang single, hindi siya pinag-asawa ng Diyos. Sumunod naman siya.
Okay? So, another point, kahit bata ka pa, pwede kang gamitin ng Diyos. At dapat kang gamitin ng Diyos. Salamat kayo ba dito? Marunong mag-soul winning. Nakaingit ako sa inyo, in a way. Kasi mag-iipon kayo ng kung matagal mo kayo mabubuhay sa akin. Kung soul winning, patuloy-tuloy kayo, marami kayong may ipon. Amen? Si Jeremiah, iba naman. Hindi siya soul winning, hindi siya ganun eh. Preacher siya. And specifically, warning, negative po sa bayan nila, tsaka sa ibang bayan. Okay? So, yun lang ang point dyan. Kahit bata ka pa, basta naintindihan mo yung pinagsasabi ko dito. Naintindihan mo na mas matalino ang Diyos. Alam niya siya yung nakakalam ng lahat. At mamaya, sabihin nga dito, pwede kang kagalitan pag ikaw yung lingkod ng Diyos. Isa yun sa mga madalas nangyayari. Kaya nga ito si Pope, mahal na mahal siya ng mga mainstream media. Alam mo agad na hindi tunay yan. Pag ganun. Paulit-ulit yan sa Bible. Wala kang makikita sa Bible na tunay na lingkod ng Diyos, mahal na bala sa libutan. Sino? Wala. Kahit isa. Kasi yun ang prinsipyo dyan. Kaya another point, kung gusto mo maglingkod sa Diyos, sana lahat kayo, asahan mo na hindi ka mamahalin sa libutan. Medyo na-advance pala ako doon. Anyway, kahit bata ka, pwede kang gamitin ng Diyos. Kung hindi ka pa gagamitin talaga, dahil talagang bata ka pa, at least mag-aaral ka na, makinig ka. I-desire mo na maging lingkod ng Diyos. Amen? At maglingkod ka na yung pwede mong gawin ngayon. At marami kayong pwede magawa. Amen? Para dyan ang church, sinuturuan na kayo kahit di nyo pa alam. Diba? So, kaya manatili tayo at maglingkod. Next, sabi dyan, but the Lord said unto me, ang sabi niya, ay, bata pa ako, hindi ko kaya. Ang sabi ng Diyos, parang binara siya. Hindi. Huwag mo sabihin yan. Okay? Say not, I am a child, for thou shalt go. Okay? Hindi sinabi ng Diyos na hindi ka child. Pero binaling niya yung dito, pansin ni Jeremiah. Hindi big deal yung bata ka, pwede ka pa rin gamitin. Kaya sinabi na dyan, hindi, ito, mangyayari nga ito eh. Ikaw ay lalabas, pupunta sa mga taong ito, at lahat ng sasabihin ko, sasabihin mo rin. Amen? So, in a nutshell, actually, ganyan tayo lalo mga preacher. Nasabi niyo dito, pag binabrowse ko yung aking na-preach niya, mayaman, marami tayong topics. Diverse, hindi tayo basta-basta parang parot. So, anong point natin doon? Parang hirap ng pastor kasi yung mga parot, madali lang mag-preach ng ganun. Kasi kung ano yung narinig mo sa pastor mo, kung kanino, ulitin mo lang, expect mo na makinig sila o hindi. Di ba? Hindi tayo ganun eh. Kasi pinipreach nga tayo yung whole counsel of God. Buong Bible. That should make sense to us. At aralin natin, dahil nasa Bible yan, hindi pwede, isang place ka lang lagi, puro gospel lang, parang Catholic, ganun lang. Ulit-ulit lang doon, mali pa. Hindi tayo ganun. So, ano sikreto, basta paano baka magkamali ka? Yun nga, ang madali dito, i-preach ko lang kung ano sinabi ng Diyos, yun lang. So, hindi rin mahirap. So, minsan, i-analyze mo, i-relate mo sa ibang bagay, pero bandang uli, ganun pa rin. Kung anong sinabi ng Diyos, i-preach mo, paano naging mahirap yun? Intindihan nyo? Ayan. So, in a way, mahirap. In a way, madali. Ganyan po yan eh. So, again, kung sino mo sa atin, lahat tayo dapat, preacher ka. Kaya nabagit ko mga kaibad kanina, huwag kang sinungaling kahit kanino. Amen? Kahit kanino. Lalo na, pag nag-impis ka ng salita ng Diyos. Iba nasasanay sa ganun. Dahil yan, nasanay lagi lang sa loob ng church. Puro kaibigan mo yan, puro ano mo yan. Hindi ka na usubok sa labas. Kaya importante po yung nag-impis tayo sa labas. At totoo, inaalam mo lagi yung totoo. Dahil doon malaman, ito pala sinabi talaga ng Diyos. Again, pag sakto doon sa Bible. Sana nakakuha nyo yun? So, mahirap na madali. Ito na, yung title natin, Be not afraid of their faces. And anong kinalaman ng mukha ng mga tao? So, naalala nyo, nag-preach din tayo dito ng sa Isaiah rin yun sa 50. Sabi doon, set your face like a flint. Flint, batong, matigas. So, dapat matigas ang mukha mo, basically. Kaya sa tama, amen? Yan ang totoo. Galit sila. Huwag mo sabihin niya. Ganyan ko. Huwag mo sabihin ganyan. Yung sabi sa Bible eh. Kaya dapat matigas yung mukha mo sa ganung sense, ha?
Hindi yung tigas mukha lang, kasi totoo. Eh sabi dyan, nakakatakot ba yung mukha? Anong itsura ba itong mga Hudyo? So hindi po lang sa itsura eh. Yung pag nagalit ka, nakikita mo emotion sa mukha yan eh, di ba? Pag masaya, kita mo sa mukha mo. Yung paggalit, kita yan sa mukha, papakita niya talaga sa iyo yan. At ayaw nilang marinig yung salita ng Diyos, kaya tatakutin ka nila. Sa mukha nila, at obviously sa ibang bagay pa, ganyan lang ka. Diba, nasigawan. Pero pag lingkod ka ng Diyos, ano dapat? Huwag kang matatakot. Amen? Anong pwedeng katakutan nyo? Yun yan, pagbantaan ka, sabihan ka ng masama, asarin ka. Ganyan sa panahon natin ngayon eh. Dati literal, talagang pag ano naman nangyari kay Jeremiah, kinulong, hinataw-hataw siya eh. So kaya minsan, hirap tayo maglingkod sa Diyos. Pero wag kang matakot. Okay? Huwag kang matakot sa mukha nila. Sila matakot sa iyo. Okay? Bakit daw? For I am with thee to deliver. Kung kasama mo ang Diyos, tinatakot ka nila. Sino dapat matakot? Sino mo pinaka nakakatakot? Makapangyarihan? Sino? Ang Diyos. Kasi sabi rin niya, huwag kang matakot doon sa kaya lang pumatay ng katawan kahit patayin ka niyan eh. Ang kaya lang nilang patay yung katawan. Doon ka matakot sa pumapatay ng katawan and then kaya ka niya isend sa impyerno. Yun ang nakakatakot ang Diyos. At kahit nga sa earth lang eh, pwede kayang parusahan ng medyo hindi katulad ng parusa sa iba. Iba, mapatay ka lang, wala lang yan. Eh, paano magkasakit ka kung saan? Okay, so huwag kayong matakot. So anyway, hindi naman tema dito eh. Tuloy lang natin. Then the Lord put forth His hand. So again, familiar kay Isaiah 6. Yung calling naman ni Isaiah. Anong ginawa kay Isaiah nung siya tinawag? Nalala niyo yung call, live call? Parang, ano ba sa Tagalog yun? Uling. Nilagay sa kanyang bibig, sa lips. Ito, ganun din. And the Lord put His hand and touched my mouth naman. And the Lord said unto me, behold, I have put my words in thy mouth. So, sa ministry ng mga preacher, ang importante talaga yung salita. Hindi lang sa bibig yan, eh. Obviously, nagagaling sa puso, sa isip, di ba? Kaya ganun pong special dyan, huwag kayong papayag na mamalitin kayo. Dahil, salita lang yan eh. May preaching na tayong ganyan, di ba? Sabihan ko, salita lang eh. Salita rin yan eh. Pag makapangyarihan ng salita, whether sa negative or sa positive. Obviously, sa ating katotohanan, so makapangyarihan po yan. So yun ang pag-describe kung paano siya tinawag. Tinouch lang kanyang mouth and then He put His word to it. So ganun din tayo kung magiging preacher ka, i-preach mo lang yung katotohanan. By the way, ito gusto kong sabihin pala, kasi nga minsan may mga, kahit sa mga Baptist, paano naipasa yung mali? Eh, andyan naman yung Bible. Eh, ganun din yung Catholic, may Bible din sila eh. Doon sablay-sablay yung Bible nila. So, huwag kayong mapahig na basta Baptist, tama. Hindi ganun. Hindi magic word yan. Siguraduhin mo yung eksakto sa Bible. Pag hindi mapatunayan sa Bible, suspect na yun. Bakit siya? Ba't di siya nagkukot sa Bible kung tama yung aral niya? Amen? Amen. Yun talaga. Anyway. Another thing, sabi dito, see, I have this day. Tinatawag pa lang siya, sinasabi niya kung anong gagawin niya. By the way, ganyan talaga dapat ang Diyos. Dapat, bago ka magsimula, kung ano mo yung sasabihin mong gagawin mo, pag mga pastor ka, for example, missionary ka, eh alam mo yung gagawin mo, hindi yung andong ka na lang, saka na lang, bahala ka na Lord. May sinabi nga siya, tinawag ka nga kamo eh. Dapat alam mo yung gagawin mo. Kaya ito, ang ganda naman ng kay Jeremiah, pwedeng pattern din sa atin ito. Ano sinabi sa kanya? Set thee over the nations. Ibig sabihin nun, mas mahalaga pa siya, mas mataas pa siya sa lahat ng nation. Tindi naman ito. Ganun talaga. Kaya, dito mga politikong pastor, hindi ko maintindihan eh. Pastor ka na, parang di pa sapat, no? May platform ka na eh. May influence ka na. Yung batas, sa tao lang yan eh. So, tama rin naman, pwedeng gamitin sa mabuti. Kaso,
mas mataas ka na eh. Magbababa ka pa ganun. Kaya si Abante, nasampulan yun. Parang lalo niyang inano yung sarili niya. Pahamak. Anyway, so hindi na set over the nations. Ibig sabihin, hindi ka, anong tawag sa Tagalog nun, hindi ka basta-basta. Ganyan po tayo, never kayong papayag na konti lang kayo. It will not matter. Kahit sa Bible, puro kwento dito, ginamit ng Diyos, minsan di nga kilala eh. Pero ginamit ng Diyos. Kasi sila, kunwaring ginagamit ng Diyos. Gusto nyo ba yun? Sikat naman. Hindi nyo gugustuhin yun. So, over the nations, over the kingdoms, to root out. Ano yung root out? Ha? Ano yung root? Ugat. Nilabas mo yung ugat. Ano nangyari? Pinatay or pwede rin. Or talagang mahirap po mga gano'n, di ba? Lalo depende sa halaman. Pag matindi ang malalim ang ano dyan, ugat, ang hirap alisin. May mga sistema po sa akin na ang hirap alisin. Men, katulad niya, pag no-soul winning ka lang, yan pa lang eh. Paano mo maliligtas yan? Di ba? Na-inculcate na sa utak niya, kami lang ang tunay, basta daw, wala daw ano, tawanan mo lang iba, kami lang... Ano yan? Napakahirap. Pero, yung preacher, binigay sa kanya yun. Root out. Kung ano man yan, kasinungalingan, kung ano man yung stronghold na yan, pwede mo yung alisin and pull down. Ano yung pull down naman? Parang building na sinisira. Ginawa pa ni Jeremiah, mamaya, explain natin. And to destroy. Oh, last week tayo, destroyer, di ba? Iba naman to, anong di-destroy mo? Depende. Yan daw inutos kay Jeremiah. Ulitin ko lang, anong ginawa sa kanya? Set the over the nations, to root out, to pull down, to destroy, to throw down. Talagang matindi. Maninira pa siya? Oo. In a positive way. And then, may sisirain siya, pero siya rin yung build and to plant. Nagtanim ba si Jeremiah? Anong chapter yun? Nagtanim siya, pero iba nga. Paliwanag natin yan. Gamit lang niya, salita lang ng Diyos. So, ganyan po tayo dyan. Kaya salamat, nag-participate dito, nag-i-invite, the soul winning. Yan yung ginagawa natin. Una, yung mga kasinungalingan, i-root out yan. Dapat malaman nilang mali pala yun. Hindi mo pwedeng patanggapin niya ng... Dumirahin naman na patanggap na gano'n na parang iba, hirap din. Pero, kaya nga tinutulungan natin sila eh. Hindi nyo ba yun? Kaya inaaral natin yan. Kailangan di tayo magmukhang ewan sa kanila. Kasi hirap na nga sila, andiyan ka na, tutulungan mo na, hindi ka convincing. Nakita ba yung hindi convincing na ano? Sigurado mo siya sabi mo. Kaya hindi madali yung soul winning tsaka preaching. Pero again, sa tulong ng Diyos. So ano pa? Root out, yung kasinungaling, pull down yung mga strongholds. Alam yung strongholds na tinatawag sa Bible? Yung parang mga building yan, parang mga defense city yan eh. Nabanggit na yun namaya, di ba? So yung ayaw mo masakop, for example, yung San Mateo, lalagay ka dyan ng walls. Ngayon, spiritually, pwede mo daw parang yung mga walls na yun ay pinupull down, sisirain mo yun. Kasi hindi ka makakapasok kung di yun sira. Men, so ganun tayo. Spiritually, paano makakapasok sa isang tao? Gagawin mo lahat na pwede mong gawin. Kaya diba, basta mga katotohanan ha, huwag mong witchcraft. Kaibiganin mo, kausapin mo of course, kahit minsan introvert ka. Ang hirap. Kailangan, panalangin mo, gawa mo ng paraan. Para yung mga kasinungalingan, masira. Yan. To destroy, obviously, yung mga bagay na dapat i-destroy. Okay, ang anumang gawian, di ba? May mga pamilya po, ang hirap iakayin kasi matagal na practice sa kanila, kung ano man yan, natagal lang Catholic, kung ano man yan, Iglesia ni Manalo, Soriano. Pero yun ay inutos sa kanya at sa atin din. Throw down, talagang sirang-sira na. Ano na may build mo ngayon sa tao? Of course, salita ng Diyos, turuan mo siya from the ground up. Dapat, hindi mo i-action, hindi mo alam yun. Tights ka na agad, tights agad, yun. Tuturuan mo yan, isa-isa yan. Kailangan mong turuan. Ganun po ang salita ng Diyos. Nagsisira, and then nagbi-build up. Amen? Amen. Isiraan nyo kasi nungalingan, yung mga
Nag-aalipin sa kanila, sa utak nila, sa puso nila, yung mga kinakatakutan hindi naman dapat. At baliktad din naman, yung dapat magkaroon silang takot sa Diyos. So again, nakukuha po yung salita ng Diyos. So hindi madali pero kaya yan. So to be and to plan, ganun din naman pag-plan, parang kanina yung root, inalis mo yung masamang damo, palitan mo ng maayos na halaman na makakatulong sa kanya. Okay, again, salita ng Diyos yan, para mabuild sa kanya yan. Yeah, parang summary na to ng Jeremiah. Makikita natin to. So tandaan nyo tong first chapter. Kasi isang taon tayo dito eh. Ano pa? Moreover, the word of the Lord came to me saying, Jeremiah, ano pa yung gagawin niya? So ito na yung pinaka-summary from 1 to 10. Itong 11 onwards, specific na to sa, actually, isa na sa main theme to ng book, no? So paibasa nyo nga po, ready, go. Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, Jeremiah, thus seest thou. And I said, I see a rod of an almond tree. Ano nakikita mo? Ano nakikita mo? Okay, medyo ano to, malalim, ma'am. Tinanong siya ng Diyos, ano nakikita mo? Saan? So, spiritual ito, alam mo yung lingkod ng Diyos, do ginagabayan tayo ng Diyos, ikaw mismo may nakikita ka na eh. May vision ka na, hindi lang ganong kalinaw, pero lalong lilinaw yan pag tinanong mo sa Diyos, Lord, ano may sabihin ito? At ganun mangyayari dito. Kay Ezekiel, maraming ginito rin tagpo kay Zechariah, ganun. Tinatanong siya ng Diyos, ano nakita mo? Hindi, ipapaliwanag pa ng Diyos. Okay, so ganito yan, ano nakita daw? I see a rod. Ano yung rod? Of an almond tree. Yan, galing sa almond tree. Then said the Lord unto me, thou hast seen well. Kasi sabi ko eh, pag ikaw wala ka nakikita, tinanong ka ng Diyos, kahit sa trabaho, kahit saan, nagturo na tayo dito, ano nakita mo? Ano naintindihan mo? Pag hindi mo naintindihan, wala po eh. Wala. Pero pag medyo advance ka na, nakikita mo na rin yung parang nagtutulungan kayo ng teacher. Ganon tayo sa Diyos. Okay, so anyway, yun na bibig dyan sa experience saka sa... Anyway, si Jeremiah, doon na siya eh. Kaya nung nakita niya yung almond tree, alam ng Diyos, uy, tama, nakikita niya yung gusto kong ipakita sa kanya. Kayo ba nakikita niyo ba yung pinapakita sa inyo ng Diyos? Yung tanong. Sana, no? Unti-unti yan. Kung nakikinig kayo. Okay, so hindi sinabi exactly yung ano yung almond tree na yun, pero mamaya itong isa meron. For I will hasten my word to perform it. O tama yan. Yung nakita mo, mangyayari yan. Okay? So doon muna tayo sa pangalawa. And the word of the Lord came unto me the second time saying, gano'n na naman. Ano nakita mo? And I said, Jeremiah, I see a seething pot. Ano yung seething pot? Ano yung pot? Medyo mahirap sa atin ito. No? Pero ano to eh? Alam niyo yung kettle. Yan. Pag seething, ano yung seething? Parang kumukulo. Yan. And the face thereof toward the north. O syempre, yung meron yung di ba? Yung kuluan. Nakaturo daw sa north. Okay, isa ng north dito. Alam niyo ba? Dito ata eh. Si araw dito eh. Ayan. Anong significance no? Ito na, i-explain na ng Diyos, no? So, nakita mo yung kumukulo galing sa north. Nakaturo sa north, sabi niya, and the Lord said unto me, out of the north, an evil shall break forth upon the inhabitants of the land. Merong masama daw. Sabihin ko sa inyo, ito yung kalaban nila. Okay? Kasi pag tinignan mo yung mapa ng Israel, yung mga nasa ang daan niyan, hindi dito sa disyerto, daan yan sa taas. Okay? So, sino ba yung mananakop sa Judah? Si Babylon. Okay? Doon din ang galing Assyria sa north. Yung Babylon, masakop niya later yung Medo-Persia, yung Assyria. And then, sila na yung papalit doon. Sasakupin yung hanggang sa Egypt, galing sa north. Okay? For lo, I will call all the families and the kingdoms of the north. Pansinin nyo, ang Diyos mismo ang tatawag. Ba't ang Diyos paparusahan niya? Oo, yan nga yung tema ng Isaiah din eh. Tatawagin niya, layo-layo pinanggalingan ng mga yun. Bakit dadayo dito? Kasi nga, gustong parusahan ng Diyos yung Israel. At sinong gagamitin niya? Marami siya pwede gamitin, pero madalas ginagamit, another kingdom.
So, hindi na kontento sa kanilang kingdom doon, napakalayo, pupuntahan pa yung lugar nila. Shall come and shall set everyone his throne at the entering of the gates of Jerusalem. So, ibig sabihin nung gusto pagharian yung hindi naman nila lugar, Jerusalem. And against all the world walls thereof, round about, and against all the cities of Judah. Basically, sasakupin sila. They will utter my judgment against them, touching all their wickedness. So, Israel po yan, no? Ano ba ginawa ng Israel? Ba't sila kaparusahan? Di ba sila people of God? Oo, kaso, ang ginawa nila, iniwanan nila ang Diyos. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? Okay lang ba yun? Kaya isipin nyo na lang, ito, familiar kayo dito kasi siguro may mga kilala kayo dito, lalo kami noon. Meron ba kilala dito na dati, active, bandang huli, ako na. Bahala na kayo dyan. Soul winning. Inom-inom na lang ako. Napakasarap na lang ako. Payaman na lang ako. Meron bang ganon sa church? Napakadalas nga yan eh. Ito, iniwanan na Diyos, walang pakialam dyan. Pag nagsasabi mo, and I burn incense o other gods, yun ang malala, hindi lang iniwanan ng Diyos kasi ang tao talaga kailangan sumamba yan eh. So pag iniwanan mo yung tunay na Diyos, pagpapalitan mo yan ng hindi tunay na Diyos. Ganun nangyari dito. Imagine mo gano'ng agalit ang Diyos. Ang maganda example dito kasi asawa mo, di ba? Mahal na mahal. Ikaw ang mahal ko. Lahat na, di ba? Post pa sa Facebook, yung ano nyo, yung kasal nyo, ganyan. Tapos ngayon, iba na yung kasama. Maasal ka ba nun o okay lang? Kung normal ka, syempre, hindi okay yun. Sa Diyos, para siyang kinasal sa Israel eh. Tapos ngayon, iba na yung Diyos nila. Galit na galit ang Diyos. Kaya, sinamba pa yung mga kalokohan itong mga ito para basically, lahat ng kulto, ganyan eh. Therefore, thou therefore gird up thy loins and arise and speak unto them. So ito, kasi mahal pa rin ng Diyos yung Israel eh. Kaya wawarningan siya. Ang may ipit ngayon, si Jeremiah. Yung lingkod ng Diyos, alam nyo ba ganun tayo? Kaya huwag kayo magtataka rin, ang hirap, hindi talaga madali. Pero ang Diyos naman nakakala, siya naman tutulong sa atin eh. Pero definitely, huwag mo madali lang yan. Pastor din ako. Hindi madali yan. Ikaw yung ipit. Ang Diyos, galit sa kanila, wawarningan mo sila, sa magagalit din sa'yo. Ang gagawin mo. Kaya, pag sinabing gird up thy loins, parang ihanda mo na yung sarili mo. Ganun lang yan, ha? Gird is parang belt. So, maganda ka na, handa mo sarili mo, and speak unto them all that I command thee. Yan naman yung sa mukha, no? Be not dismayed at their faces. Magagalit sa iya, sinasabi na ng Diyos. Kay Ezekiel, ganun din eh. I mean, hindi makikinig yan, pero sabihin mo pa rin, hindi makikinig yan. Ang hirap ng ganun. Gumpisa ka pa lang, talo ka na. Hindi rin. May ibang makikinig doon, pero karamihan hindi. So, ganun din kay Jeremiah. Ngayon, pwede ba tumanggi sila? Pwede ba tayo tumanggi sa Diyos? Ano mangyayari? Ligtas na tayo. Ang hirap naman yan, Lord. Wag na lang. Meron ding parusa sa atin pag di tayo sumunod. Kasi nga, pinangakuhan ka na, tutulungan ka naman, sa'yo mo pa. Si Jeremiah, ganyan, tingnan nyo. O inuutusan kita, ganito gawin mo. Sabihin mo yung papasabi ko sa'yo. Pag hindi ka sumunod, ano sabi? Lest I confound thee before them. Ikaw yung yayariin ng Diyos. Gusto mo ba yun? Magtapat ka na lang. Hindi niya ba yun? Kasi ang hirap nga, Lord, mahirap yan eh. Tiwala ka sa akin. Pag di ka nagtiwala, ikaw yung paparusahan. O di sumunod ka na lang. At least kasama mo ang Diyos, di ba? Tandaan natin yung mga lesson na yan. For behold, I have made thee this day. Matapos na pala tayo, no? Inulit niya. Paano, Lord? Napakahirap naman yan. Kaso hindi. I have set thee kanina, di ba? Over the nations. Pero sabi dito, another illustration na naman. Anong ginawa kay Jeremiah? Para ka daw isang defensive city. So yung defensive city, may wall, may iron pillar. Intindi niya na. Sino naglalaro dito ng nilalaro nyo? Clash of Clans?
Di ba ganun yung bibilin mo yan, parang ewan do, parang matibay, di ba? Ay, natutunan kayo sa games, no? Pero yun eh. Pag walang gano'n, walang bakod, pupunta agad din sa gold mo, di ba? Alam ko rin ng konti yan eh, konti lang. So, kinukumpara ngayon si Jeremiah, papatayin ako. Hindi, ang Diyos na magdedepensa sa'yo eh, paano yun? Kahit sa panahon natin ngayon, kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, kaya ka bang galawin ng mga yan? In a way, parang eh. Pero ang Diyos kasi pag gumawa siya, matindi rin siya eh. Hindi kanya magagalaw kung ayaw ng Diyos. At pangako niya yung may mamatay man sa atin, no, 100 tayo, mamatay yung isa, ganun talaga, ganun talaga. Langit naman yun eh. So, huwag tayong takot. Amen. Ano pa? Defense City, iron pillar, tibay niya, brazen walls. Grabing tibay nun. Against the whole land, against the kings of Judah. Later, makikita natin yan, talagang yayariin siya ng hari. Zedekiah, yun yung matagal na kwento kay Zedekiah. Doon medyo believe din sa kanya, takot din sa kanya, pero pupapakulong din siya. So sabi, sige lang. Against the princess, so hindi lang yung hari ang kalaban niya, yung mga malilit na ruler, mayor, kung ano man yan, captain. Dami niyang kalaban, no? Tayo, sino yung kalaban natin? Ang dami rin eh. Eh, okay, magtataka pa. So, lahat na lang tinira mo eh. Hindi naman lahat. Halos lahat. Pero yung tama lang na banat. Kasi ganun eh. Ganun ang nature ng ating. The more na nagtatapat ka, the more na marami ka mga kalaban. Yun talaga yun. Kahit mga kapatid mo yan minsan na mahina. Hindi lang princess, pati priest. Eh, priest din siya. Later, may kwento dito. Nayayarihan siya ng pamilya niya. Hirap no? Pamilya mo. Ikaw yung kakalabanin dahil sa paglilingkod mo sa Diyos. Kaya mo yon? Handa mo sarili mo. So, huwag nyo awayin ha. Huwag nyo awayin yung pamilya nyo para lang mapatunayan mo. Ako din. Mali yung inaaway mo na mali. Handa mo lang yung sarili mo pag inaaway ka. Yun ang sinasabi natin. Amen. Amen. Linaw yan ha. Against the people. So, lahat ng kalaban ni Jeremiah. Makikita natin yan for the rest of the year. And they shall fight against thee. Kung di pa malinaw yung mga kalabang kanila, ang sabi dyan, against na, talagang literal, lalabanan kanila. Pero makikita natin yung provision dito ng Diyos. Tinutulungan siya na hindi siya namatay. Bandang huli nga siya yung patay lahat ng si Zedekiah, mga anak ni Zedekiah. Bandang huli siya yung buhay. Amen. Mamamangha ka dito. Yan, so kalabanan kanila pero talo sila sa'yo. Ganyan tayo bilang lingkod ng Diyos. Sige, kung ligtas ka na, takot ka pa ba? Wala nang gagawin sa'yo ang kaya mong gawin eh. Napatay ka, langit. Kalabanin ka, dedepensa ka ng Diyos. Kung medyo matalo ka, panalo ka pa rin. Amen. Saan ka na pwedeng talunin? For I am with thee, ito na. For I am with, bakit ka hindi matatalo? Ito siguraduhin mo. Kasama mo ba ang Diyos? Yun ang tanong. Men, may gagawin ka, gusto mo winning ka, kasama mo ba ang Diyos? May mission ka, gagawin ka sa school nyo. Kasama mo ba ang Diyos? Nag-aasawa, kasama mo ba ang Diyos? Yan laging tanong. Huwag niyong i-assume lang yan. Ay, basta kasama ko ang Diyos. Parang, ay, basta ligtas ako. Bakit? Hindi ko alam. Hindi tayo ganun ha. Hindi ganun tinuturo ko sa inyo. Paano mo sigurado eh? Gawin mo yung dapat mong gawin. Magtanong ka, aralin mo. Yung ano sinasabi sa'yo, gawin mo. Hindi yung kalaban mo yung Diyos. So, panalo ka kasi kasama mo ang Diyos at ikaw ililigtas niya. Amen? So, di na talaga nag-load to. Ewan. So, anong title natin? Be not afraid of their faces. Ano mo po yan? I-foresee mo na. Yan, sa kapitbahay nyo, i-invite mo lang. Magagalit yung iba dyan, mahingit na. Lagi yan. Ganun talaga. Gusto winning ka pala, salit na matuwa eh. Diba? Yung iba matutuwa, yung mga normal, yung iba, yung mga magagalit pa. So, yeah, ganun. So, huwag kang matakot sa mga pagbumukha niya mga yan. Amen. At kasama sa pagbumukha yung mga gagawin nila,
Yung mga titulo nila, kaya nga po yung sa World Health Organization, yan na naman eh. Inaano na yung authority nila. Nagkasundo na at lahat, ay ganyan-ganyan, pag ganyan lang yan. Pero ano kayang ibig sabihin nun? Sabi nung iba na nakaano, papabakuna ka kahit ayaw mo. Pwede ba yun? Kaya nang pinirmahan nila, sila lang yun, hindi naman tayo yun. So kaya laban na po yan, maniwala kayo. Again, hindi yan magtatapos dyan. Alala sa Revelation, sa Daniel, ba't nila ginagawa yun? Para kontrolin tayo. Pag isa lang organization buong mundo, isang government, isang currency, at isang, ano pa yun, religion, ay kontrolado nila buong mundo. Ang tanong, pwede ba yun? Papayag ka ba? Well, Catholic yung ano, sige, sumamba ka rin kay Maria, papayag ka ba? Eh, bakuna na, binakuna namin aso, binakuna namin anak namin, pabakuna namin sa'yo, papayag ka? Laban na po ngayon kahit sa akin okay para matapos na eh. Pero yung nakakaawa iba, walang kalaban-laban. Tapos pag nag-share ka pa ng ganyan, aasarin ka pa, hindi ko na ako siya, bahala na nga sila. Ganun ba tayo? Bahala na sila. Laban lang, amen? Sana marami tayong nakuha dito. Ano yung mga ano, balikan natin, may oras naman tayo. Jeremiah, another priest lang, another person lang, pero ginamit siya ng Diyos, ikaw din yun. Pwede kang gamitin ng Diyos. Kung sasunod ka, tatapat ka, may takot ka sa Diyos, masunurin ka, gusto mo yung reward na hinanda para sa'yo, titiwala ka sa Kanya, kahit mahirap yung Kanya papagawin, maganda rin reward nun. Ganyan po yan. Pag malaki ang sweldo, mahirap ang trabaho. Amen? Gusto mo kailangan sa showbiz, mahirap din yun. Sa kalooban mo, di ba? Biruin mong puro kasinungaling ang gagawin mo doon. Ano pa? Kaya huwag kang matakot. So, hindi yan mula sa lahi-lahi yan. Nag-uumpisa sa salita ng Diyos at matatapos sa salita ng Diyos. Huwag kang sinungaling, huwag kang basta pa po sa baptist, okay yan. Salamat at yung baptist talagang ano po yan. Tayo yung pinakamalapit, pero kaya nga nilalason din ng demonyo yan. Hindi makakalagtasan niya. Hindi pwedeng basta baptist, okay na. So, lagi nating i-validate sa salita ng Diyos. And then, huwag mo sabihin bata ka, gawin mo na yung dapat mong gawin. Huwag kang matakot, huwag kang matapang. Pwede bang pekein yung tapang? Tama ba yun? Takot talaga ako eh. Paano ka tatapang? Dapat maging matapang. Paano nga? Paano? Soul winning. Naalala mo yung seminar natin. Gawin mo lang. Ako, takot ako, pero siya, ginagawa niya eh. Observe ko lang siya. Takot din pala siya, pero alam niya kasing gagawin niya, and then na-familiarize na, ginagawa niya ilang taon na. Tatakot ka pa ba noon? Minsan, pero mawawala halos yun eh. Parang yung last Saturday, ganun kami, pambira, reject, di pinakinggan, okay, nakakaasar ah. Ayun yun, sige, doon ako sa iba, ayun, na-time nga namin, mabait, sana makarating nga dito. Ganun lang, amen, sa pinapagawa ng Panginoon, kung matakot. Kasama mo siya, siguraduhin mong kasama mo siya. Amen, so actually, yan na yung buong Jeremiah. Yung mga other chapters, details siya, makikita natin exactly kung ano sinasabi ng Panginoon dito sa chapter 1, yung summary. So more on ano yan, warning kasi nga talagang pinagbabantaan sila ng Diyos, paparusahan sila, sasakupin sila. Nung una, sa panahon nila, parang Amerika ngayon, palagi nyo masakop ba yung Amerika sa panahon ngayon? Pag inalam mo yan, sa infographics, di ba, ang dami nilang ganyan. Pag ginusto ng Diyos, mawawala ng silbi yun. May mga paraan yan eh. Paano masakop. So, ganun nangyari sa Judah. So, masasakop sila bandang uli. So, anong kinalaman natin dyan? I-pattern yung sarili nyo. Hindi mo siya malakas na church ka na, Kristyano ka na, pag nagpabaya ka, pwede ka pa rin masakop at basically maagapin ng demonyo. Amen?
Kahit ligtas ka, kung nasayang naman yung oras mo, yung pera mo, nasayang, di talo ka din. Men? Buhay nyo, huwag nyo sayangin ha. Ano tutunan mo? Hindi ka nakikita-quiz ha. Kung sana nakikinig kayo. Okay, let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita. I pray na sa aming bagong series, Panginoon, magpalain yung bawat isa. Makita namin ang sarili namin kay Jeremiah, na bata lang siya nung umpisa. Later, magmamature siya, napakatapang, Panginoon, masunurin. Narating din yung mga mapapaiyak sa Lord sa pagsubok sa Kanya, paggulpi sa Kanya. Even kanyang pamilya, Panginoon, iwanan siya. Mapahuli pa siya, Panginoon. I pray. Yandaan namin sarili namin. Maglingkod din sa inyo, Panginoon. Yung mga na-request kanina, Panginoon, mga school, sa trabaho, Panginoon. Pagkaloob nyo, according to your will, Panginoon. Hindi namin makalimutan din kayo. May mga balak din kami sa outside of church, but ultimately, Panginoon, pinaka-importante ay ang kalooban, Panginoon. Alay naman sa aming buhay. Yung other plans namin, Panginoon, pangunahan niyo rin po, Lord, para kami po hindi malayo naman sa inyong kalooban. At tuloy yung bawat isa, Panginoon, na kailangan namin yung katalinuhan, kailangan namin yung paggabay, at even more, Panginoon, protection, Panginoon, kayo pong pala sa bawat isa. Gabayan niyo rin kami, maging talino rin kami, handa namin sarili namin kung maglilingkod kami sa Diyos, ganito pala. Kaya tinutulungan kami dito, kaya Panginoon, kayo pong ginambiyaya sa amin. Pamilya namin mga sakit din po, Lord, mag-grant niyo po na ng healing, kayo pong nung sa amin, kahit dahil din Panginoon gusto dito, Lord, malalaan niyo rin po, Lord, siya. At ang bawat isa, Panginoon, lang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen.